Revelasyon ni Senator Amy sa umano lamat sa buwagan na Uniteam dahil umano sa mga ahas sa Malacanang. Diba? Ito ang pamagat ha. So, etong video na ating papanoorin ay nagmula kay Whistleblower PH 2.0. Ayan ha, syempre, suporta din kayo sa kanyang channel. And syempre, welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ako nga pala si BT, ang magbibigay sa inyo ng reaksyon at komento at kasama niyong manonood sa mga video nating matutunghayan para... at bibigyan natin ng reaksyon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Whistleblower PH 2.0 at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Sa nakakawindang na buwagan ng Noy pinakamalaking partido na Uniteam mariing kinanta ni Super Ate Senador Amy Marcos. Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Inday Sara tuluyan nang ang tatalikuran ang isa't-isa't dahil sa mga walang kaluluwang politiko na kumukontrol sa pinuno ng bansang Pilipinas. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. May lamat na ang Uniteam. Ito ang nakakagulantang na revelasyon ni Super Ate Senador Amy Marcos ukol sa estado ng pinakamalaking partido na Uniteam na tuluyan nang ang mabubuwag dahil sa mga ahas at demonyong nasa ilalim ng Malacanang na siyang nagsilbing dahilan ng pagkawatak-watak ng Uniteam at paglabo ng relasyon ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Inihayag din ng Super Ate na dahil sa mainit na sagutan ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulo Rodrigo Duterte ay isa sa naging pangunahing dahilan ng pagwasak ang Uniteam. Sinigaw kamakailan ng dating Pangulo Rodrigo Duterte na hindi niya umano matiis ang pagiging abo sa duni Pangulong Bongbong Marcos kung kaya't kahit pagiging malapit na magkaibigan nila kayang niya basagin alang-alang sa kaalaman ng taong bayan ukol sa baho ng kasulukuyang Pangulo. Dahil sa mainit na girian na ito ng Marcos Duterte at mga ganid na buhayang politiko sa Malacanang tila apektado ang estado ng relasyon ngayon ng Pangulo at Pangalawang Pangulo na siyang maaring humantong sa pagkawatak-watak ng Uniteam. Hindi natin lubos maisip na mangyayari ito sa kanila, no? Sa pinagsamahan nila ng eleksyon, napakaganda at nakikita natin si BP Sara at si PBBM na okay naman. Kaso nga lang, sa nangyayari talaga, na hindi naman talaga sa kanila nagmula eh. Diba? Nagmula yun dahil dun sa mga tao na nakaikot sa kanila. O yung tao na nakaikot sa kanila. Kaya ganyan nagkaroon ng isang malaking problema. Na siyang naging dahilan kung bakit nag-away-away, kung bakit nagkaganyan. At nagkakalabuan ang magandang samahan ni BP Sara at ni PBBM. At syempre nandito na, hindi na rin matiis ni FPRRD at eto nagsalita na rin laban kay PBBM. Iniisip na lang natin to na sana nga magkasundo pa pero sa nangyayari kasi parang ang bibigat kasi na naging akusasyon na inilabas sa magkabilang panig. Minsan papasok din sa isip mo na parang malabo na silang magkasundo. Pantakin mo, no? Sa ibang tao nang galing ang problema. Tapos sila ang naapektuhan talaga. Grabe. Sa pagkawatak-watak na ito tila nag-amba ang Super Ate dahil maaring ito na ang katapusan ng Unity at maaring maputol ang koneksyon ng dalawa na siyang magiging resulta ng hindi pagkakaunawaan. Samantala narito ang nakakawindang na revelasyon ng Super Ate. Ma'am, sa tingin nyo, mahal pa kayo ng mga Duterte considering Digong is all out, lalo is challenging PBBM to so, maayos pa ba ang relasyon ng mga Duterte at Marcos? Sa palagay ko, ang Uniteam, talagang may tama na, no? May lamat na talaga ang pagkakaisa, pero
sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na magulo eh. Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi. O yun, tama doon si Senator Amy, no? Yung mga principal talaga is hindi naman sila talaga ang nagsimula. Hindi sa kanila nagsimula yan. Walang nangyaring ganyan eh. Talagang yung mga amuyong talaga, yun ang nagpalala, no? Yung mga amuyong na syempre nandiyan yung mga sep, medyo kay PBBM na ganyan. Yun ang problema eh. Wala naman dapat problema eh sa kanila. No, napakaganda ng samahan na yan at hindi natin ina-expect na mabubuwag yan. Dahil napakalakas niyan. Duterte, Marcos, malakas. Gandang tandem. Kaso nga lang talaga, sa sobrang lakas niyan, talagang ginawa nila ng paraan para talagang mapaghiwalay, mapag-away, no? At hindi magkasundo uli sa susunod. Kaya sa susunod na eleksyon, ang inaakala naman nila, kapag nawala ang relasyong Marcos-Duterte, no, bilang magkakaibigan, kakayanin na nila manalo sa susunod bilang presidente. Dahil yan sa eleksyon, dahil yan sa politika. 'Di ba? Kaya nagkakaganyan. Pero kung talagang hindi kasali sa survey si BP Sara, kung hindi siya tatakbong presidente, wala, okay pa yan. Walang papapel dyan. Sigurado, hindi nga. Totoo yan. Walang para sumira dyan sa samahan na yan kung alam nilang hindi tatakbo si BP Sara. Eh kaso nga lang, nalalaman nila na syempre sa mga chismis-chismis, sa mga ekos-ekos, natatakbo si BP Sara, kapag tumakbo, may posibilidad na manalo, tapos nadidinig pa nila yung survey, eh di lalo sila nawiwindang. Yun eh. Mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo. Eh talagang mahirap dyan eh. Nung bata ako, tinawag ko ng snake pit ang Malacanang. Lahat nagulat, pati ang tatay ko. Bakit ko daw sinasabing ganon? Ang lupit ko daw. Pero, totoo naman eh. Ganyan talaga eh. Ma'am, yung demonyo ba, babae? Ano ba yung tinatanong mo kami? Grabe yung tanong, no, kung yung demonyo ba, babae o lalaki? Ang dami mong tanong, sunod-sunod. Mahal pa ba kayo ng mga Duterte at kung magkaayos pa ba yung pamilya nyo? Considering na si Digong ay medyo iba na. Matagal na naman. Okay lang naman yung mga principal. I think the president and the vice president are able to work together, provided there's no continuous interference from all kinds of harmful and destructive forces. Uniteam may tama na Amy. Aminado si Senador Amy Marcos na may tama na ang Uniteam na nabuo sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa nangyayaring World War sa pagitan ng dalawa. Pero agad na nilinaw ni Senador Marcos na sa tingin niya ay hindi naman problema ang mga principles sa Uniteam kundi ang mga nakapaligid lamang sa kanila na tinawag ng senadora na mga demonyo at ahas. Palagay ko ang Uniteam ay may tama na may lamot na pagkakaisa pero sa palagay ko principal di naman magulo. Ang magulo yung amuyong sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylayan. Diyan sa Malacanang tinawag ko ng snake pit ang Malacanang pero yun talaga, ani Marcos. Matatandaan na nabuo ang Uniteam noong nakaraang presidential elections kung saan sinuportahan ni Duterte ang kandidatura ni Marcos na naging katandem ni Vice President Sara Duterte. O kasi parang sinabi ni Tatay Digong na hindi niya inendorso si PBBM. Pero sa tingin ko is sinuportahan niya din ni Tatay Digong si PBBM, yung mga Marcos, yung Uniteam. Kasi nga nagbigay siya ng basbas na magtandem ang dalawang yan. At saka doon naman natin nakita na sinasabi nila na ang Duterte is uhaw sa kapangyarihan, di dapat pagkakataon na rin ni VP Sara na lumaban bilang presidente. Kaso mas pinili niyang vice president, ayaw pa nga ata ni VP Sara di ba? Atras abante ang ginagawa niya. So eto, nakumbinsi nila si VP Sara, then si FPRRD is pumayag naman na maging katandem si PBBM. Yun yung mga panahon na siguro may maliit na issue, pero hindi naman masyadong pinapalaki. Ngayon lang talaga lumaki. At yung issue na yon is hindi sila ang nagpalaki. Kaya lang lumaki yon is dahil nga doon sa sinasabi ni Senator Amy ng mga amuyong yes na talagang nakaikot sa kanila at gusto silang hilahin pababa. Yun ang pinakamahirap kapag may mga nakadikit sa yung mga ganong klase na gusto kayong sirain, pabagsakin, yun ang mahirap doon.
at nananakam na agawin sa inyo yung posisyon, ay yun ang pinakamahirap talaga. No, kahit sabihin na kayo ay malakas, matindi ang inyong pagkakaibigan, talagang solid, pero kapag meron talagang ganon, is mahirap talaga. Sinabi pa ni Marcos na hindi niya papayagan na masayang ang second chance o ikalawang Tama pagkakataon na nakuha ng kanilang pamilya. Tama naman yun. Idinagdag ni Senador Marcos na hindi niya kailangang mamili sa pagitan ng kapatid at ni Duterte na malapit din sa kanya. Uniteam, may lamat na senador. Amy, painit ng painit ang tensyon sa pagitan nina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Hudyat na nga ba ito ng tuluyang pagkawasak ng tinaguriang Uniteam? Alam niyo sa susunod na eleksyon sa presidential, maaaring gamitin yan No, yung pag-aaway nilang yan, maaaring gamitin ng kalaban nila yan para pang dusta-dusta sa kanila. O sasabihin na, yan ba ang inyong iboboto? Yung dalawang yan, ganito, ganyan. Sigurado yan, hindi mawawala yung ganyan. Para kay Senador Amy Marcos, wala naman daw sa dalawang haligi ng Uniteam na sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte ang problema. Giit niya, ang tunay na magugulo ay yung mga nakapaligid sa dalawa. Sa palagay ko ang Uniteam ay may tama na pero sa palagay ko yung mga principal hindi naman magulo Yung magulo yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, ayon kay Senador Amy Marcos. Tinawag niyang mga ahas at demonyo na nasa Malacanang ang mga nakapalibot kina Pangulong Marcos at VP Sara. Yung mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo. Talagang mahirap dyan Nung bata pa ako tinawag ko na yang snake pit ang Malacanang. Lahat nagulat pati ang tatay ko, bakit ko sinasabing kung ganon? Nakakagulat talaga yun. Ang lupit ko daw pero totoo naman ganyan talaga dagdag pa. Prangka no? Me too. At sino nga kaya ang papanigan niya sakalit lumala ang tenyon? Why should I be required a choice? Mahal ko silang lahat. Ang ayoko yung nakakasira sa aming panggalan. So, ipagtatanggol ko. Alam mo hirap na hirap ka mo, 36 years yan pinaglaban matapos yung EDSA, saad pa ni Senador Amy. Ipinagtatanggol ni Senador Amy ang samahang Duterte Marcos dahil ito rin medyo daw... Ako'y nahihirapan doon sa translation. Medyo panggalan, mga ganun. Hindi, si Whistleblower PH. Ayan, syempre, talagang napakahirap talaga na ibalik muli ang tiwala. Pero hindi naman nawala yung tiwala ng mga tao sa mga Marcos. Nandun pa rin. Kaya nananalo silang nananalo sila sa politika 'Di ba? Hanggang sa mga senador sila, sinusuportahan pa rin sila. Kaso nga lang syempre ngayon is itong eleksyon na nakaraan is talagang mas lalo silang nag-shine, mas lalong maraming sumuporta sa kanila at bumalik na yung buong tiwala sa kanila ng mga tao. Kaya napakataas na mga botong nakuha nila noon. 'Di ba? Tapos nagsama pa ang Duterte at Marcos. Syempre magsasama yung pro Duterte, magsasama din yung pro Marcos, kaya lalong lumaki yung lamang nila. Yun ang pinakamalaking advantage na nangyari sa kanila noon ng panahon ng eleksyon. Talagang napakatagal, syempre, bago uli bumalik yung pagtingin sa kanila na maayos. Kasi siguro may tumitingin sa kanilang hindi maganda, is mangilan-ngilan na lang. Kaso ngayon, eto na naman, at bumabalik na naman yung mga ganyang klaseng issue. Pero pinapakita ni Senator Amy na she can handle this. Parang gano'n. Tama ba ako sa English ko? O ang nagbigay ng second chance o pagkakataon para sa kanilang pamilya. Sinabi ni Amy na ang totoong kalaban na sumisira sa kasalukuyang administrasyon ay ang People's Initiative, PI, na para sa kanya ay may kumpas mula sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Whistleblower PH 2.0. Ayan talagang yung PI na yan talaga ang naging dahilan kung bakit nagkakaganyan. Hindi lang yung PI na yan, mga confidential fund, ganito, ganyan. Ang dami talaga na nangyari. Pero hindi lahat yun nagsimula kay PBBM at sa mga Duterte. Talagang may nagsimula lang talaga, hay nako. Kayong mga katunay, alam ko, kilala nyo na yun kung sino yun, di ba?
Comment na po kayo sa comment box tungkol sa masasabi nyo dito sa video ang ating napanood at binigyan ng reaksyon. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!